Ang Ninuno. Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Reden. Taong 1982, Iloilo. Magandang umaga ho, Tita Celia. Gising na po ba si Joselito? Maaga ho dapat kami ngayon eh. Pupunta po kasi kami sa simbahan ng Santo Tomas eh. Nakapangako po na tutulong sa gawain ng simbahan ngayon. Si Joselito pa nga po yung nagpresenta. Kaso mukhang nakalimutan yata. Tanong ni Reden sa tiyahin. Si Reden ay nasa edad 15 anyos, habang ang pinsan na si Joselito ay nasa 17 na. Parte ng panata nila na tumulong sa simbahan lalo na sa mga paglilinis. Tumugon naman ang tiyahin. Naantay na lamang ang pinsan dahil gigisingin na ito ni Tia Celia. Wala namang nagawa si Reden kung hindi magintay dahil wala siyang ibang makakasama sa paglalakad papunta sa simbahan. Hindi na talaga nagbago tong si Joselito. Kung hindi naman dahil sa kanya, nananahimik lang sana ako sa bahay. Wika ni Reden habang magkasalubong ang mga kilay. Tamad na binata si Reden, ngunit napipilitan ito dahil kapag napapadaan sa tahanan si Joselito, ibinibilin ng nanay ni Reden na paalalahanan ang pinsan sa mga gawain sa simbahan. Dahil reliyosa ang mga magulang, kasiyahan ng mga ito na makitang naglilingkod din ang anak kahit sa simpleng paraan. Ang aga mo naman, Reden. Di ba ang sabi ko mamayang hapon pa tayo maglilinis? Para saktong andun si Father, makakapagmeryenda tayo. Ngayong umaga siguradong yung mga masusungit na matanda lang yun nandun eh. Siguradong puro utos yung gagawin nun eh. Wika ni Joselito. Hindi tayo pwedeng gabihin sa simbahan. Hindi mo ba nabalitaan yung mga nasabi ng kabarangay natin? Yung tungkol sa bagat? Natigil na nga sa pangaharana sila kuya simula nang habulin sila ng napakalaking itim na aso. Kaya nga sabi ni nanay, agahan na lang natin. Talagang marami daw nang babagat dun eh. Yung isang parte ng daan papunta sa bayan. Yung may malaking puno ng akasya. Kaya mabuti pa, magbihis ka na nang matapos tayo kagad. Tugon ni Reden. Bantog sa lugar ang maraming kwento tungkol sa napapadalas na bagat at pagpapakita ng mga nilalang malapit sa puno ng akasya. Mismong kuya ni Reden ang nakaranas ng pambabagat nang minsan silang mangharana sa kabilang barangay. Madalas itim na aso ang sumasabay sa kanila, humahangos at naglalaway. Ayon pa sa iilang nakakita, mahaba din ang mga kuko. Alam mo, Reden, huwag kang matakot sa mga yan. Tandaan mo, naglilingkod tayo sa simbahan. Ang sabi ni Lolo, kapag malapit ka sa Diyos, lalayuan ka ng masamang elemento. Wika ni Joselito na kaagad namang binatukan ni Reden. Sira ka talaga. Ang ibig sabihin ni Lolo kung nagsisimba ka. Ni isang beses hindi kita nakitang nagsimba eh. Nagpupunta ka lang dun para sa libreng merienda. Ang mabuti pa, halika na nang makauwi tayo ng maaga. Tugon ni Reden. Hindi nagtagal naglakad na ang magpinsan sa mahaba at liblib na daan papunta sa bayan. Nasa 20 minuto din ang kailangan nilang lakarin bago marating ang simbahan. Dahil maaga pa, marami pa silang nakakasalubong. Nang makakita sila ng puno ng bayabas sa unahan, nag-unahan ang magpinsan sa mga hinog na bunga ng puno. Habang tumatakbo, nakita nila si Mang Ben, na kilalang manggagamot sa lugar. Joselito, magdahan-dahan ka dyan sa puno at baka mahulog ka na naman. Napapagod na ako sa kakagamot sa iyo eh. Gayong buwan pa lang eh, 4 na beses ka nang dinala ng nanay mo sa akin. Wika ni Mang Ben.
Ngunit may katigasan talaga ang ulo ni Joselito. Magandang umaga po, Mang Ben. Sinusubukan lang po namin kumuha ng makakain. Pupunta po kaming simbahan ngayon para maglinis. Wag po kayo mag-alala. Magaling na po yung mga pilay sa kasugat ko. Tugon ni Joselito. Ay diyan ka magaling eh. Hindi ka natatakot mabalian. Pero magpatuli, hindi mo naman magawa. Wika ni Mang Ben. Natatawa pa ito habang naglalakad papalayo sa dalawa. Huwag kayo magpapagabi sa simbahan. Panahon ng bagat ngayon. Baka matsyempuhan kayo. Wika ni Mang Ben. Nagkatinginan na lang ang magpinsan. Matapos ang pangunguha ng bayabas, muli silang naglakad. Ang sarap talaga ng bunga ng puno na yun, pinsan. Kumpara dun sa may simbahan, mas matamis tong nasa gilid ng kalsada. Wika ni Reden habang walang tigil sa pagmuya ng hinog na bayabas. Paano? Nakikita ko yung kalabaw ni Mang Crispy na palaging umiihi dun sa puno. Kaya siguro ganito katamis. Tugon ni Joselito. Ngunit bigla silang natahimik. Kung saan usap-usapang maraming nabagat. Paano ba naman kasi? May babaeng nakatayo sa puno ng akasya. Nakaharap sa kanila habang tahimik silang pinagmamasdan. Nahiya ang dalawa dahil hindi sila inaalisan ng tingin. Magandang araw po. Makikiraan lang. Wika ni Reden. Nakaugalian ng magpinsa na bumate sa mga mas nakakatanda. Mag-aabiso kung dadaan bilang paggalang at respeto. Nakangiti lang din naman sa kanila ang dalaga. Hindi ito tumugon sa dalawa. Nang makalampas, doon lang muli nagsalita ang magpinsan. Reden, kilala mo ba yung babae kanina? Ngayon ko lang nakita yun dito sa atin. Wala namang maganda dito. Kaya sigurado kung hindi natin yun kabarangay. Wika ni Joselito. Subalit maging si Reden hindi kilala yung babae. Nagtataka ito kung bakit sa dinami-dami ng pwedeng pag-abangan ng masasakyan, doon pa talaga sa walang tao. Muling sinubukan ni Joselito na lingunin yung babae, kaya marahan niyang iniliko ang katawan. Nandun pa din? Akala ko multo eh. Wika ni Joselito. Puro ka talaga kalokohan no? Mamaya, pakitaan talaga tayo nung nambabagat dito eh. Tignan natin kung magawa mo pang magbiro. Wika ni Reden. Ilang minuto pang paglalakad at narating na nila ang simbahan. Masaya naman si Joselito dahil naroon ang pare. Ang ibig sabihin lang makakakain na naman siya ng masarap na merienda. Likas na mabait ang pari ng simbahan at magiliw sa mga bata. Kilala nito si Joselito dahil sa sobrang kakulitan. Ngunit naroon din ang pinaka-iniiwasan nilang matandang deboto na mahilig mag-utos. Yun na nga ang nangyari. Bago pa man makalapit si Joselito sa pare ay sinalubong na siya ng matanda at inutusang mag-igib ng tubig para sa mga dinidiligang halaman. Wala namang nagawa ang dalawa kung hindi sumunod. Inabot sila ng hapon sa paglilinis dahil sa dami ng utos ng matanda na tila naging libangan kung hindi magmando at magsungit. Bakit kaya palaging mainit yung ulo sa atin yung matandang yan? Wala naman tayong ginagawang masama. Isa pa, naglilingkod na nga tayo sa simbahan. Dapat mabait siya. Wika ni Joselito. Hayaan mo na, alam mo ang sabi nila nanay. Ganyan daw talaga kapag tumatanda na. Umiksi yung pasensya tapos palaging galit. Sige na, hayaan mo na, tatanda din tayo. Igalang mo na lang. Ikaw na din ang nagsabi naglilingkod tayo. Dapat mabait ka. Kaya ikaw, magtino ka. Tugon ni Reden sa pinsan.
Mas matanda pang mag-isip si Reden kumpara sa pinsan. Maya-maya pa tinawag na sila. Oras na ng merienda, ang pinakahinihintay ni Reden at Joselito. Masayang nagpakabusog ang magpinsan. Nagawa pang mangingi ni Joselito ng maibabaon pa uwi. Tumawa naman ang mga tao sa simbahan nang marinig ang binata. Bandang 3:00 nang matapos nila ang paglilinis, nagpaalam na sila Reden sa kura paroko habang nakatitig naman sa kanila ang masungit na matanda. Subalit bago makaalis ang dalawa, muli itong tinawag ng matandang masungit. Ang buong akala ni Joselito ay uutusan na naman sila, ngunit may inabot lamang ito sa magpinsan. Luya? Ano pong gagawin namin dito sa luya? Tanong ni Joselito. Ilagay nyo lang yan sa bulsa niya. Abay, anong oras na at maglalakad pa kayo pa uwi? Siguro naman alam nyo ano, madalas ang pagpapakita ng bagat sa matandang puno ng akasya na daraanan niya. Proteksyon yan nang hindi kayo makuha. Tugon ng matandang babae. Nalito ang magpinsan sa narinig. Ang buong akala nila ay panay kasungitan lang ang alam ng matandang babae. Kaya naisip na lang ng dalawa na masungit lang talaga ang itsura nito. Nagpasalamat sila Reden at nagmadali ng umuwi. Sa daanan unti-unting pinapapak ni Joselito ang mga baong pagkain. Hindi na ito nakapaghintay pang makauwi para lantakan ang mga karne at mga kakanin. Hanggang sa nakaramdam ito ng tawag ng kalikasan. Hindi na maipinta ang mukha ni Reden. Halos mawalan na ito ng hininga sa pagpigil na matawa. Sige na, magbawas ka na nga lang muna dyan sa damuhan, bilisan mo ha. Magtatakip silim na oh. Tingin ko, 5:00 na eh. Wika ni Reden. Ngunit kahit anong pilit ni Joselito, nahihirapan siyang dumumi dahil sa dami ng bayabas na nakain kanina. Hirap na hirap sa pag-ire, habang butil-butil na ang mga pawis sa noo. Todo tawa naman si Reden sa itsura ng pinsan. Halos 1 oras pa ang tinagal nila sa lugar. Hinang-hina na si Joselito at gusto na lang mapaiyak sa sakit ng tiyan. Sa kabutiang palad, nailabas na ni Joselito ang kanina pang nais idumi. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Wala nang liwanag nang makarating sila sa parte ng kalsada kung saan sinasabing maraming nabagat. Wala na silang pagpipilian. Ito lamang ang tanging daan pauwi sa kanila. Para hindi matakot, pakanta-kanta na lang ang magpinsan habang binabaybay ang lugar. Kaliwat kanan ang pag-ikot ng mga mata at nag-aabang kung may lalabas bang aso at susunggaban sila. Sa sobrang nerbiyos, napasipol pa si Joselito na dumagdag sa takot ni Reden. May pamahiin noon na bawal sumipol tuwing gabi dahil nagtatawag ito ng mga hindi nais na bisita. Makakalampas na sana sila sa matandang puno ng akasya, ngunit biglang may nakakatakot na tunog na narinig ang mga ito. Sinubukan nilang hanapin kung saan nagmumula. Ngunit gano'n na lamang ang takot na naramdaman ng magpinsan nang makita ang nag-iisang ibon nakatayo sa tabi ng puno ng akasya. Sobrang laki, kaya alam nilang hindi ito normal. Mas malaki iyon nang hindi hamak sa magpinsan. Nanlambot ang tuhod ng dalawa nang idilat ng nilalang ang mga mata. Namumula at mabagsik habang nakatitig sa kanila. Hindi naman maunawaan ng dalawa papanong kahit anong subok nilang sumigaw, tumakbo, hindi nila magawa. Reden, anong nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Wika ni Joselito. Huwag ka na magsalita. Baka magalit pa sa atin yan eh.
Hindi na alam ng dalawa ang gagawin ng mga oras na yon. Wala namang pumipigil sa kanila ngunit hindi sila makagalaw. Nakatitig pa rin sa magpinsan ang nilalang. Mula sa malaking ibon, nagpalit ito ng anyo at naging aswang. Pasugod na sa dalawa ang nilalang para dagitin sila. Natigil ito nang marinig ang boses ng matandang babae. Sinasabi ko na nga ba hindi ordinaryong bagat ang narito. Ang lakas naman ng loob mo. Dito ka pa talaga sa lugar namin ng aaswang. Wika ng matandang masungit. Kasabay ng pagkumpas ng kamay na may hawak na mahabang buntot pagi. Sa bilis ng pagkumpas nito, lumangit-ngit sa hangin ang latigo. Akma sanang aakyat sa puno ang aswang. Subalit tumama ang latigo sa katawan at dumiretso ito ng bagsak sa lupa. Matapang ang nilalang. Hindi ito nagpatinag sa buntot pagi at sa husay ng matanda sa pakikipaglaban. Tangka sana nitong susugurin ng matanda. Subalit mula sa hawakan ng latigo, tinanggal ng matanda ang nakabalot at lumabas ang tinik ng pagi. Itinarak niya ito sa mukha ng aswang upang pigilan ang pagkagat sa kanya. Gumulong sa kalsada ang aswang sa labis na sakit bago ito naging aso at matuling tumakas papasok sa kakawyan. Ayos lang ba kayong dalawa? May nasaktan ba sa inyo? Tanong ng matandang masungit. Nauutal pa si Reden habang nagpapasalamat. Sinabi ng binata na wala naman silang natamong pinsala. Mabuti na lang sakto ang pagdating ng matanda. Aling Minerva, bakit niyo sinundan niyo pa kami sa daan? Ang dilim na po Nakakaiya naman po sa inyo. Wika ni Joselito. Oo nga po, at saka paano nyo po natutunan yung gamit nyo na buntot ng pagi? Ang husay nyo pong nilabanan yung aswang Gusto ko din po sanang matutunan yung ginagawa nyo. Wika ni Reden. Ay, sa susunod ko na sasagutin yung mga tanong niya. Halina kayong dalawa nang maihatid ko kayo sa bahay niya. Wika ni Aling Minerva. Hindi pa man sila nakakalayo. Lumitaw ang malaking aso sa kakawyan at sinugod sila. Nagawa nitong makagat sa paa ang kawawang matanda. Napansin nila ang sugat nito, kaya siguradong iyon din ang aswang na nakaharap kanina. Hindi naman tumigil ang pag-agos ng dugo mula sa malalim na kagat ng nilalang sa matanda. Aling Minerva, kaya niyo po bang tumayo? Tanong ni Joselito. Huwag niyo akong isipin. Magmadali kayo. Ang importante makarating tayo dun sa kabahayan nang lubayan na tayo ng aswang. Tugon ni Aling Minerva. Ikaw muna yung humawak ng latigo, Reden. Kapag lumapit, hatawin mo. Ako na munang bahala sa matanda. Wika ni Joselito. Walang humpay na iwinasiwas ni Reden ang buntot pagi habang naglalakad ng patalikod. Si Joselito naman inalalayan si Aling Minerva. Jose, Reden, ay kayo ba yan ay sus Ginoo? Anong nangyari sa inyo? Pumasok nga muna kayo sa bahay. Tegay, sino itong... Natigilan si Mang Ben nang makilala ang matandang babae. Minerva, ikaw ba yan? Mang Ben, mamaya ka na po magtanong. Meron pong nakasunod sa aming aswang. Baka pumapatay pa tayong lahat Wika ni Reden. Kaagad nang pumasok ang apat sa loob ng tahanan ng matanda. Dito tinignan ni Mang Ben ang sugat ni Aling Minerva. Napag-alaman nila Reden na magkababata ang dalawa at manunugis ng aswang ang pamilya ni Aling Minerva. Habang dating mangkukulam naman itong si Mang Ben. Ibig sabihin, magkaaway sila nung kabataan. Hindi inaasahan ni Mang Ben na ang kalaban niya noon magiging pasyente niya ng mga oras na ito. Natigil ang pag-uusap nila nang makarinig ng boses sa pintuan. Ilabas niyo yung dalawang bata.
Kailangan kong mabuhay. Basta ibigay niyo yung 2 bata at titigilan ko kayo. Ilang buwan na akong nagpipigil na hindi kumain ng tao. Pero iba ang amoy ng 2 batang yan. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Wika ng aswang. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Hindi ka namin tanggap dito sa lugar. Huwag mo nga tayong abutan ka pa ng taong bayan. Siguradong mamamatay ka sa kamay nila. Wika ni Mang Ben. Imbis na matakot, mas lalo nitong nilakasan ang pagwasak sa pinto. Nang hindi mabuksan, lumipad ang nilalang at bumuelo ng pagbulusok pababa direkta sa bubungan. Nais itong butasan ang bubong nang makapasok siya sa tahanan. Ngunit tila nagkamali ang aswang. Nalapnos ang mukha niya nang tumama sa bubungan ng matandang manggagamot. Kargado ang buong tahanan ng mga pangontra sa elemento at nilalang. Di ayan, mukhang nakuha ng aswang ang hinahanap niya. Binalaan ko na siyang umalis pero matigas ang ulo. Yan tuloy. Nang lumabas ang 3 sa tahanan, halos hindi makilala ang itsura ng nilalang dahil sa sobrang pagkadurog ng muka. Ang sabi ni Mang Ben, sasamahan na lang niya ang mga binata pauwi ng tahanan. Alam mo, Minerva, wag mo sanang mamasamay ng sasabihin ko. Pero tila yata nalipasan na yung kalakasan mo . May mga edad na tayo. Siguro naman panahon na para ipasa mo sa mga bata yung karunungan at kakayahan mo. Wika ni Mang Ben. Kanino ko naman ipapasa? Dito sa 2 lampang bata. Baka mauna pa ako mamatay sa konsumisyon at nervyos niyan. Tugon ni Aling Minerva. Nakangiti ang 2 binata habang nakatitig sa kanya. Ayon kay Aling Minerva, pag-iisipan niya muna ang lahat. Total kailangan niya pang magpagaling ng sugat sa paa. Kinaumagahan. Lumantad sa kanila ang walang saplot na katawan ng dalaga. Durog ang bungo at wala ng buhay. Napagtanto naman ng magpinsan na ito yung parehong babae na nakita nila habang papunta sa simbahan. Matapos ang pag-uusap nilang 4, ilang minutong lumipas, inihatid na ni Mang Ben at Aling Minerva ang magpinsan sa kani-kanilang tahanan. Labis ang pasasalamat ng mga magulang nila Reden kay Aling Minerva at Mang Ben. Kung hindi dahil sa agarang aksyon at kung hindi sinundan ng 2 bata, maaaring malagim ang kinantungan ng magpinsan. Lumipas ang mahabang panahon. Mas napalapit sila kay Aling Minerva. Kaso nga lang dala ng katandaan, bumagsak na ang katawan nito. Tuluyan na itong binawian ng buhay. Nagawa namang maisali ng matanda ang lahat ng kaalaman sa lihim na karunungan. Pinamana din ni Aling Minerva sa magpinsan ang mga kagamitan nito. Nakadepende na lang sa kanila kung pagyayamanin ba ang kaalaman o pananatiliin na isang alaala. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Raya. Taong 1975, probinsya ng Quezon. Ang pinakamatatag na relasyong magkakaroon ka sa iyong buhay ay ang ating pamilya. Ito ang katagang pinanghahawakan ni Raya. Sa ilang taon bilang dalaga, hindi ito makatagpo ng kasintahang tumatagal. Ayon sa kanya, malas ang kapalaran niya pagdating sa pag-ibig. Sunod-sunod niyang naranasan ang pakikipaghiwalay hanggang sa hindi na muli pang sumubok si Raya. Hindi na rin ito nagawang makipagkilala kahit kanino. Pagkos itinuon na lamang ang pansin sa inang si Nanay Sining.
Sila na lamang ang magkatuwang sa buhay. Matagal na panahon na ang nakalilipas magmula nang mawala ang ama. Si Nanay Sining ay may edad na. Mahina na ang pangangatawan kaya tutok si Raya sa pag-aalaga. Dati pa man meron na itong hika. Madalas na kinakapos sa paghinga lalo na kapag nakakaramdam na matinding pagod. Kaya hindi na rin ito pinagtrabaho pa ni Raya. Tanging siya na lamang ang bumubuhay sa kanilang dalawa sa pamamagitan ng pagtitinda ng kahit anong bagay. Hindi rin naman magawang kumuha ng regular na trabaho ni Raya dahil madalas na asikasuhin ang ina lalo na sa mga araw na nangihina ang katawan nito. Ayon sa kanya, mahirap ang pinagdadaanan niya dahil wala siyang ibang makatuwang sa buhay. Ngunit hindi na rin niya ito alintana. Alang-alang sa pagmamahal sa ina. Tanging si Nanay Sining na lamang ang meron siya sa buhay. Kaya labis ang pag-aaruga at pagmamahal na pinaparamdam niya. Samantala, maayos naman ang lahat sa kinatitirikan ng tahanan, lalo na ang mga kapitbahay. Ngunit isang araw, lahat ng kapitbahay maging sila ay napaalis sa lupang kinalakihan. Nang angkinin ito ng dayuhang pamilya sa lugar, hindi na nagawa pang makaalma ng mga taga-baryo dahil wala namang titulo ang lupang kinatitirikan. Kaya sumunod na lang sila sa mga nasabing dayo. Nagpapasalamat naman ang mag-inang Sining at Raya sa Diyos dahil pumunta ng ibang bansa ang kapatid ni Nanay Sining. Sila na muna ang pinatira at doon na muli nagsimula ang dalawa. Kakaunti lang ang nakatira sa lugar. Ayon kay Raya, napakaliblib nito ngunit maayos at tahimik naman ang lahat. Malawak din ang lupa at sa katunayan, may mga puno sa loob ng bakuran, kabilang ang kay Mito na nasa kaliwang bahagi ng harapan ng tahanan. Lahat ng nasabing puno ay hitik sa bunga at berde ang mga dahon. Napaka-presko lalo na kung hapon, kaya madalas na nakaupo doon ang mag-ina. Samantala, naging maayos naman ang pamumuhay ng mag-ina sa lugar. Nagtanim si Raya ng mga gulay sa bakuran. Sa likod naman ng tahanan, may mga nakukuhang tuyong dahon ng nyug. Ginagawa niya itong walis tingting na naititinda sa palengke. Tuwing hapon naman naglalako ito ng merienda sa palengke at madalas ubos ang lahat ng paninda kaya kahit papano may naitatabing pera si Raya. Ngunit sa kabila ng lahat, kahit nagkakalaman ang alkansya ni Raya, tuloy pa rin ang panghihina ng katawan ni Nanay Sining. Isang hapon bandang 6:00 ng gabi nakauwi si Raya galing sa pagtitinda. Dala ang isang balot ng dinuguan, masaya itong naglakad pauwi ng tahanan. Ngunit bigla na lamang nabawi ang saya ng dalaga. Nang maabutan si Nanay Sining, napilit na naghahabol ng paghinga habang nakahawak sa poste. Nagmamadali itong nilapitan ni Raya. Batid niyang inaatake na naman ito ng hika. Mabuti na lamang may alam na paraan ang dalaga para pansamantalang magamot ang ina. Kaagad nitong pinapasok si Nanay Sining sa loob ng tahanan at sa mabilis na paraan, tinanggal ni Raya ang lahat ng damit pang itaas ni Nanay Sining. Kasunod nito kaagad na pinahira ng langis sa likod at paulit-ulit na hinagod ang likod ni Nanay Sining hanggang sa makaramdam ito ng ginhawa. Ang langis na yon ang nagsisilbing gamot ni Nanay Sining. Ayon kay Raya, ibinigay ito sa kanya ng kaibigang albularyo sa dating tahanan. Samantala, matapos yon pinahiga na ni Raya ang ina at nang makabalik sa dati ang paghinga, pinakain na ito ng dalaga. Nang mga oras na yon batid na ng dalaga na lumalala na ang karamdaman ng ina. Labis ang pagpayat nito at minsan, isinusuka lang ang lahat ng kinakain at iniinom. Hindi na mapakali si Raya dahil sa karamdaman ng ina.
Kaya ng gabing yun, nagpasya si Raya na maghahanap ng manggagamot kinabukasan. Buong magdamag na hindi makatulog si Raya dahil bigla na lang umuungol si Nanay Sining. Kaya naman, alas 4 pa lang pumunta na ito ng kusina para magluto ng pagkain ng ina. 1 oras pa ang nakalipas. Mahimbing pa rin sa pagtulog si Nanay Sining kaya lumabas na muna ng bakuran ang dalaga para magwalis. Ganun na lamang ang pagkabigla ni Raya nang makita na halos mapuno ng tuyong dahon ang bakuran. Pagtingala niya, nakita niya mismo na nakalbo ang nag-iisang kaimito sa harap ng tahanan. Ganun na lamang ang pagtataka ng dalaga dahil noong nakaraang araw maayos pa naman ang puno. Berde ang mga dahon at wala pang bakas ng pagkalagas. Ayon pa sa kanya, nakapagtataka ang pangyayari lalo pat lahat ng mga dahon ay naging tuyo. Halos ilang minuto pa niya itong tinitigan. Ngunit wala namang iba pang nakita bukod sa nakalbo na ang puno. Ipinagpatuloy na lang ni Raya ang pagwawalis at maya-maya pa, nagising na ang ina kaya pumasok na siya ng tahanan. Kahit papano naging maayos na ang lagay ng ina. Kaya naman nagpaalam na si Raya. Mawawala siya ng ilang oras para maghanap ng makakagamot sa ina. Tumangulang si Nanay Sining at diretso nang lumabas ng tahanan si Raya. Nang papalabas na ng bakod ang dalaga, may nakita siyang isang babae. Napakaganda nito at sobrang kinis ng balat. May mapupulang labi. Matangos ang ilong at mahaba ang buhok. Kaagad na itinanong ni Raya kung ano ang kailangan ng babae. Tumugon naman ang dalaga na siya si Dina. Gusto niyang tumulong sa problema ni Raya. Napatanong naman ang dalaga kung papaano nito nalaman na meron siyang problema. Dahan-dahan namang inilahad ni Dina na nakita niya kahapon ang nangyari sa ina. Kaya po pala. Nakita mo kami kahapon. Pero paano ka naman makakatulong sa amin? Doktor po ang kailangan. Pero wala naman kaming pera para madala si nanay sa ospital. Maghahanap na nga lang sana ako ng albularyo sa kabilang barangay Wika ni Raya. Ngumiti naman si Dina at sinabing kung albularyo lang ang hanap ng dalaga. Nasa harap na niya ang kailangan. Ayon pa kay Dina, bata pa lang naturuan na siya ng ama kung papaano manggamot. Hindi na bago sa kanya ang mga ganitong karamdaman lalo pat marami na itong nahawakang pasyente. Inilabas ng dalaga ang suot na kwintas. Isang anting-anting na kaparehas sa mga suot ng albularyo. Dagdag pa nito, bigyan lang siya ni Raya ng pagkakataon ng maipakita ang kakayahan. Wala namang mawawala sa dalaga at sigurado pa siyang matutulungan ni Tina ang ina. Hindi nagtagal na kumbinsin na rin si Raya na magamot ang ina. Pagkapasok ng dalawa, kaagad na nagmano si Tina kay Nanay Sining. Ipinagpaalam ng dalaga kay Nanay Sining na itataas ang damit sa bandang likuran. Kaagad naman itong ginawa ng matanda. Hawak ang botelyang may langis. Dahan-dahang pinasok ni Dina ang kanang kamay at nilapat ang botelya sa likod. Pagdikit ng botelya sa balat ni Nanay Sining, ganun na lamang ang pagkagulat ni Raya nang makita mismo ang biglang paggulo ng laman ng bote. Habang nangyayari yun, sinasabayan naman ito ng mga bulong ni Dina. Ayon pa kay Raya, hindi niya maintindihan ang sinasabi ng dalaga dahil kakaiba ang lengguwahe na gamit ni Dina. Samantala, wala namang anong reaksyon si Nanay Sining. Bagkus na natili lang na nakapikit. Tumagal naman ng halos 15 minuto bago natapos ni Dina ang isinagawang pagbulong. Pagkatapos, nagwika itong maayos na ang kalagayan ni Nanay Sining. Nagpasalamat naman si Raya at niyaya itong mag-almusal muna. Ngunit hindi na nagtagal pa si Dina.
Nagpaalam na ito at sinabing may kailangan pa siyang puntahan na pasyente. Nang masiguradong nakaalis na si Dina, kaagad na pinuntahan ni Raya ang ina. Ayon naman kay Nanay Sining, naging magaan na ang pakiramdam niya at lumuwag na ang paghinga. Kahit papano, nakampante na si Raya. Kaya maghapon na lang itong nanatili sa tahanan at binantayan si Nanay Sining. Samantala bandang 8:00 ng gabi, habang nakaupo sa bakuran si Raya, naagaw ang atensyon ng dalaga nang makakita ng agila na dumapo sa nalagas na kay Mito. Bihira ang ganitong klase ng ibon sa lugar, kaya nakatitig lang doon si Raya. Ngunit nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kilabot sa katawan nang makipagtitigan sa kanya ang ibon. Tila nangungusap ang mga mata. Ngunit hindi nagtagal diretso na itong pumasok ng tahanan. Marami pa siyang kailangang gawin sa kusina. Kaya pansamantalang nalimutan niya ang ibon sa labas ng tahanan. Maya-maya pa, isasara na sana niya ang mga bintana at pinto. Ngunit ganun na lamang ang kabang naramdaman ng dalaga. Naroon pa rin ang ibon at nakatitig sa kanya. Dali-dali na nitong isinara ang lahat at sinamahan ang ina sa kwarto. Dahil sa pagod ng buong katawan, maaga namang nakatulog si Raya. Habang mahimbing na natutulog ang dalaga, bigla itong nagising nang marinig si Nanay Sining na naghahabol ng hininga. Hirap na hirap ang ina. Kaya kaagad na binuksan ni Raya ang bintana ng kwarto at tinanggal ang pang-itaas sa damit ng ina. Walang humpay sa paghilot sa likod ng ina ang dalaga. At ng mga panahong yun, hindi na nagawa pa ni Raya na mailigtas ang ina. Tuluyan na itong pumanaw. Paulit-ulit na sumisigaw at humihingi ng tulong si Raya. Ngunit ni isa sa mga kapitbahay ay walang nagising. Tanging pag-iyak na lang at pag-iyakap ang nagawa niya. Halos 2 oras na hindi inaalis ni Raya sa bisig ang mukha ng ina. At walang ano-ano'y nakita mismo ng 2 mga mata kung papaano dumapos sa binti ni Nanay Sining ang nakitang agila na nakadapos sa puno ng kay Mito. Pilit itong pinapaalis ng dalaga, ngunit nakatitig lamang ang ibon sa kanya kasabay ng panghihina ng katawan. Nakaramdam siya ng pakingilabot. Kahit anong pagpapaalis niya, hindi natitinag ang agila. Kaya siya na lamang ang lumabas ng tahanan para humingi ng tulong sa kapitbahay. Kahit 10 oras na ng gabi kinatok nito ang isa sa mga pintuan. Maswerte naman dahil hindi nagdalawang isip ang lalaki na sumunod sa kanya papunta sa tahanan. Pagkarating ng dalawa, ganun na lamang ang pagkagulat ng dalaga nang hindi na naabutan pa ang agila sa tabi ng ina. Nagboluntaryo ang lalaki na dalhin si Nanay Sining sa punerarya. Hindi naman tumanggi ang dalaga. Magmula ng oras na yon, naging napakabilis ng pangyayari kay Raya. Purong lungkot ang naramdaman niya at pagkalunod sa luha. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang labi ni Nanay Sining sa tahanan. Ngunit hindi nawala ang ibon sa loob ng bahay ng mag-ina. Minsan nakadapo ito malapit sa kabaong ni Nanay Sining. Minsan naman ay nasa bakuran o kaya sa kusina. Kaya pala isipan kay Raya ang walang humpay na pagtitig nito sa kabaong ni Nanay Sining tuwing lumalapit. Maging ang mga nakikilamay, napapansin na ang ibon ngunit hindi naman ito gaanong pinagtutuunan ng pansin. Ang sabi ng ibang mga kabarangay, galing ito sa langit at nagbabantay kay Nanay Sining. Dagdag pa ni Raya, hanggang sa mailibing ang ina naroon pa rin ang ibon na nakatitig sa kabaong nito. Nang matapos naman ang libing, hindi na muli pa itong nagpakita. Isa pa sa napansin ng dalaga, muling bumalik sa dati ang puno ng kay Mito.
Bigla na lang yumabong ang mga dahon makalipas lang ng 1 linggo. Dahil sa mga napansin, hindi man gaanong bukas ang pag-intindi sa mga pangkalikasang nilalang, nagpasya itong ikonsulta sa albularyo ang mga pangyayari. Lalo pat 1 beses na panikinipan niya ang ina. Takot na takot sa paglapit ng agila. Maswerte na lang dahil sa paghahanap. Natagpuan nito ang albularyong taga-kabilang barangay na kung tawagin ay si Tandang Inko. Lahat ng pangyayari ay inalahad ng dalaga, kaya madaling napunto ng manggagamot ang nangyari kay Nanay Sining. Sa mga sinabi mo, masasabi kong diwata ang tumira sa puno ng kaimito at tinatawag itong diwata ng kamatayan. Madalas silang lumapit sa mga tahanang may nakatirang may sakit. Malamang naamoy niya ang nanay mo. Kinuha ng babaeng nanghihilot kay Sining ang kaluluwa niya. Patibong ang ginawa ng nilalang iha. Ang agila at babaeng pumunta sa bahay niyo. Iisa lang sila. Pero wag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan dahil magaling talagang magtago ang mga nilalang na yon. Sa ngayon, kailangan nating matulungan ang kaluluwa ng nanay mo na makawala sa diwata. Wika ni Tandang Inko. Kaagad namang tumango si Raya. Sinabi ng dalaga na tutulong siya sa mga kailangang gawin sa pagbawi ng kaluluwa ng ina. Sinabi naman ni Tandang Inko na maghanda siya ng 1 balde na puno ng dugo ng baboy at 3 itim na kandila. Matapos yon, nang malinaw na mailahad ng matanda ang mga gagawin, umuwi na si Raya at naghanap ng mga kakailanganin. Maswerte namang nakakuha ito kaagad ng dugo sa palengke. May kakilala siyang nagtitinda ng karne ng baboy kaya madaling nakakuha si Raya. Nang sumunod na araw, bandang 6:00 ng gabi, nasa tahanan na ni Raya ang albularyo. Inihanda na ng mga ito ang kailangan sa isa sa gawang ritual. Inilagay ng manggagamot ang mahabang lamesa sa tapat ng puno ng kaimito. Dahil 10:00 pa ng gabi magsisimula ang albularyo, nagluto na muna si Raya ng hapunan at sabay ng kumain ng dalawa. Nabanggit naman ng albularyo ang rason sa pagkalagas ng puno. Ito ay isang senyales ng kalungkutan sa pamilyang maiiwanan ng susunduing kaluluwa. Hindi na nagtagal pa ang pag-uusap. Lumabas na muna ng tahanan ang matanda at nagpakawala ng mga usal sa buong paligid. Samantala, pagsapit naman ng eksaktong 10:00 ng gabi, bago pa magsimula, ibinuhos na ni Tandang Ingkong ang 1 balding dugo ng baboy sa buong paligid ng puno ng kaimito, habang yung mga itim na kandila naman ay nilagay niya sa lamesa. Habang abala sa pagdarasal ang albularyo, hawak naman ni Raya ang damit ng ina. Tahimik lang ito sa tabi ng albularyo at maya-maya pa, malinaw na narinig ng dalaga ang boses na kausap ng manggagamot. Hindi naman niya maintindihan ang pinag-uusapan ng dalawa. Ngunit bago pa mawala ang boses, kinuha sa kanya ng albularyo ang damit ng ina at inilagay sa ilalim ng puno ng kaimito. Yun ang uling ginawa ng dalawa at matapos ang ritual, sinabi ng albularyo na nasa maayos ng kalagayan ang kaluluwa ng ina. Hindi na rin ito nagtagal pa sa tahanan ni Raya at kaagad nang umuwi. Nang gabing yon, hindi nakatulog ang dalaga dahil sa sobrang pag-iisip. Sa pagdaan pa ng ilang araw, wala namang kakaiba pang nangyari sa tahanan ni Raya. Ayon sa kanya, dinaan na lamang ng dalaga sa dasal ang kapakanan ng ina. Magmula ng araw na yon, naging maayos na ang lahat. Patuloy nang nabuhay at namunga ang puno ng kaimito. Habang si Raya naman, unti-unti nang tinanggap sa sarili na mamuhay nang wala ang ina.
Halos linggo-linggo rin ito kung dumalaw sa puntod ni Nanay Sining. Samantala ngayong matanda na si Raya, mag-isa pa rin ito sa buhay. Mayabong pa rin ang puno ng kaimito na nasa bakuran. Tuwing may nanghihingi ng bunga sa kanya, palagi pa rin niyang naaalala ang minsang naengkwentro ang diwata sa puno ng kaimito. Ang Ninuno.